Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Tara na't kilalanin natin ang 6 sa pinakadelikadong hayop sa mundo. Ang tawag sa mga hayop na ito, killers. Ito kasi yung mga hayop na may pinakamataas na kaso ng mga taong napapatay kada taon. Simulan natin ang kwentuhan sa ika-6 na pwesto. Dito sa kontinente ng Africa, nakatira ang isa sa pinakadelikadong nilalang. Akala ng iba na leon, buwaya o elepante ang pinakadelikado sa Africa, ngunit diyan ka nagkakamali. Ito ang tsetse fly. Maliit lang ito ngunit mas dapat mo itong katakutan kaysa sa leon o buwaya. Isa itong uri ng langaw na parang lamok. Kasi sa tuwing nagugutom ang tsetse fly, umiinom ito ng dugo, maski yan pa ay dugo ng tao. Delikado ang mga tsetse fly sa tao dahil habang iniinom nila ang dugo sa iyong balat, pwede nilang maipasa sa iyo ang parasitiko na tinatawag na Trypanosoma brucei. Sa video, makikita ang mga parasitiko na pumasok sa katawan ng tao na ipinasa ng tsetse fly. Yang mga bulate na gumagalaw, yan ang parasitiko na Trypanosoma brucei. Yan yung bulate na ipinasa ng tsetse fly sa loob ng katawan ng tao. Kapag nakapasok ang mga bulate na ito sa iyong katawan, pwede itong magdulot ng sakit na tinatawag na sleeping sickness. Tinawag itong sleeping sickness dahil ang mga taong may sakit nito ay nahihirapang makatulog sa gabi na parang meron silang insomnia. Ilang pa sa simptomas ng sleeping sickness ay lagnat, pananakit ng ulo, pananakit ng kasukasuan at pamamaga ng lymph nodes. Ayon sa tala ng World Health Organization, may 10,000 tao sa Africa ang namatay dahil sa langaw na ito kada taon. Kung tutuusin, hindi naman delikado ang pagsipsip ng dugo ng tsetse fly sa tao. Ang delikado lang sa langaw na ito ay yung parasitikong bulate na ipinapasa nila sa tao habang iniinom nila ang dugo. Walang bakuna laban sa sakit na sleeping sickness kaya kahit sino pwedeng magkaroon nito. Yung mga tao na nagkakasakit ng sleeping sickness, kailangan nilang madala sa ospital at mamonitor ng doktor dahil kung hindi, maaaring matigok ang pasyente. Buti na lang at wala nito sa Pilipinas dahil native lang ito sa Africa. Kung nais mong bumisita ng Africa, mas dapat kang mag-ingat sa tsetse fly kaysa sa leon. Isipin mo yon, mas marami pang tao ang nauutas dahil sa langaw na ito kaysa sa mga taong nauutas dahil sa atake ng leon. Sa mapa ng Africa, yung mga bansa na may kulay green lang ang may kaso ng sleeping sickness galing sa tsetse fly, kaya hindi naman buong Africa ang apektado. Kung magkataon na napunta ka sa lugar na may tsetse fly, dapat ay gumamit ka ng kulambo pag natutulog. Balutin mo rin ang iyong katawan ng kumot para hindi ka makagat. Ang iba, nagsusuot ng long sleeve at pantalon para hindi kita ang balat. Pwede ka rin gumamit ng off lotion o maski anong insect repellent lotion para hindi ka lapitan ng tsetse fly. Sa ibang lugar sa Africa, may mga organisasyon ang naglalagak ng trap para mahuli ang mga pesteng langaw. Sa ganitong paraan, mapapababa nito ang kaso ng mga taong nagkakasakit dahil sa tsetse fly. Oo nga pala, bago nyo makilala ang pang-5 hayop sa countdown, dapat nyo munang pindutin ang subscribe button. Kung napindot nyo na, maraming salamat. Ang susunod sa listahan ng mga delikadong hayop ay pwede mong makita maski dito sa Pilipinas. Isa na naman itong insekto, ngunit kahit maliit, wag na wag mong babaliwalain. Nakakita ka na ba ng ganitong insekto sa inyong lugar? Ito ang kissing bug. Kahit sweet pakinggan ang pangalang kissing bug, nako, delikado yan. Alam mo ba na kada taon, libo-libong katao ang binabawian ng buhay dahil sa kagat ng insektong ito? Oh no! Ang kissing bug pala ay may halik ng kamatayan. Parang ang hirap paniwalaan, no? Pero hayaan mong ipaliwanag ko. Ang kissing bug ay para ding lamok at tsetse fly. Sumisipsip ito ng dugo sa balat ng kanilang biktima. Madalas itong umaatake sa gabi kung kailan tulog ang mga tao.
Tinawag itong kissing bug dahil mahilig itong sumipsip ng dugo sa pisngi ng mga natutulog. Kung minsan, tinatarget nito ang bandang mata at nguso at dyan sila sa parteng yan sumisipsip ng dugo. Habang sumisipsip sila ng dugo, ang katawan ng insektong ito ay lumulobo ng halos 5 beses. Delikado ito dahil ang kamandag ng kissing bug ay pwedeng magdala ng matinding allergy sa ibang tao. Yang nakikita mong likido na lumalabas sa nguso ng kissing bug, yan ang kanilang venom na itinuturok sa balat ng kanilang biktima. Ang kamandag nito ay pwedeng magbigay ng matinding allergy sa mga tao, gaya ng nangyari sa bata na sina Helena at Sofia. Pareho silang isinugod sa ospital dahil sa pamamantal ng balat at hirap sa paghinga. Ayon sa mga doktor, ang ganito kalalang kondisyon ay pwedeng mauwi sa anaphylactic shock at pwedeng ikasawi ng biktima. Kung tutuusin, hindi naman lahat ng tao ay may allergy sa kagat ng kissing bug, kaya maswerte ka pag hindi ka allergic sa kagat ng insekto. Pero hindi pa yon ang pinakamasamang kayang gawin ng kissing bug. Kapag tinusok ka neto, pwede ka netong hawaan ng parasitikong bulate na tinatawag na Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi ay ang kumpol ng maliliit na bulate na kapag pumasok sa iyong katawan, pwede nitong sirain ang iyong puso. Isipin mo yon, nagkakaroon ng bulate yung puso mo dahil lang sa kinagat ka ng insekto. Ang galing no? Halos pareho yung bulate na pinapasa ng kissing bug at ng tsetse fly. Kung ang tsetse fly ay pinapasa sa iyo ang uod sa kanilang nguso, ang kissing bug naman, ipapasa sa iyo ang uod sa paraan ng kanilang dumi o pupu. Yang nakikita mong lumalabas na pupu sa kanilang puwet, nariyan ang sandamakmak na uod na parasite. Ugali kasi ng kissing bug ang pumupo habang umiinom ng dugo. Kapag kinagat ka ng kissing bug sa bandang mata at bibig, pwedeng dyan pumasok ang dumi ng insekto. Yang nakikita mong kulay brown, yan ang pupo ng kissing bug. Pag yan ay aksidenteng nakapasok sa iyong mata o sa iyong bibig, makakapasok din sa iyong katawan ang mga parasitikong bulate. Kapag nahawaan ka na ng sakit, makakaranas ka ng iba't ibang sintomas gaya ng lagnat, pananakit ng ulo, panghihina ng katawan at ang pinakamalala, abnormal na pagtibok ng puso. Ang tawag sa sakit na ito na ipinasa sa iyo ng kissing bug, Chagas disease. Kapag nahawaan ka ng Chagas disease ng insekto, pwede kang magkaroon ng iba't ibang sakit sa puso na pwedeng magsanhi ng iyong maagang pagpanaw. Nakamamatay ang Chagas disease na nanggaling sa kissing bug, kaya dapat mong iwasan ng insektong ito. Kada taon, may 12,000 katao ang namamatay sa Chagas disease na ikinakalat ng kissing bug. Buti na lang at walang Chagas disease dito sa Pilipinas. Ang mga lugar na may kaso ng Chagas disease ay ang buong kontinente ng Amerika, Japan at Australia. Gayunpaman, kapag may nakita ka nito sa inyong bahay, pisatin mo agad para hindi ka na nito mabiktima. Andito na tayo sa ika-4 na pwesto at siguradong hindi mo ito inaasahan. Ang gumagapang papasok sa ating listahan ng delikadong hayop ay ang mga freshwater snail. Marahil ay iniisip mo, paano ang isang kuhol ay naging mapanganib sa tao? Ganito kasi yan. Ang mga kuhol kasi na ito ang dahilan sa pagkalat ng sakit na tinatawag na schistosomiasis. Ang schistosomiasis ay isang uri ng sakit na nanggaling sa parasitikong bulate na tinatawag na blood fluke o schistosoma. Kapag meron kang sakit na schistosomiasis, pwedeng lumaki ang iyong tiyan, binti at iba pang parte ng iyong katawan. Ilan pa sa simptomas nito ay pananakit ng tiyan, diarrhea, hirap sa pag-ihi, at minsan may lumalabas na dugo sa pagwiwi. Kapag nakapasok ang bulate na schistosoma sa iyong katawan, maglalagi ito sa iyong bituka, kaya madalas sa may mga sakit nito ay malalaki ang tiyan. Pwede rin itong magparami sa iyong pantog. Napag-alaman din na sumisiksik rin ang bulate sa baga o lungs. Maski ang utak ng tao, pwedeng pamugara ng parasitiko na schistosoma.
Kapag malala na ang kaso ng schistosomiasis ng pasyente, pwedeng masira ang kanyang atay, bato, lapay at pantog na magsanhi ng maagang pagkamatay. Pang-apat sa ating listahan ang kuhol o suso dahil sila ang tinuturong dahilan kung bakit nahahawa ang tao sa sakit na ito. Sabi ng mga scientist, mapipigilan sana ang pagkalat ng schistosomiasis kung mapipigilan din sana ang paglobo ng populasyon ng mga kuhol. Kumbaga kasalanan daw ng mga snail kung bakit may mga nagkakasakit ng schistosomiasis. Upang maunawaan nyo kung paano nahahawa ang tao sa sakit na ito, susubukan kong ipaliwanag yan sa paraan na madali nyong maiintindihan. Ito ang life cycle ng schistosomiasis. Magsisimula ang mga bulate bilang itlog. Kapag napisa ang itlog, lalabas doon ang bilog na bulate na tinatawag na marisidia. Ang susunod na gagawin ng bilog na bulate, hahanap sila ng kuhol na pwede nilang matirahan. Doon sa loob ng katawan ng kuhol, unti-unting lumalaki ang mga bulate. Kapag malaki na ang bulate, lalabas ito at ang tawag na sa kanila ay cesaria. Kapag lumabas ang cesaria sa kuhol, maghahanap na ito ng kanilang susunod na biktima at iyan ay ang mga tao. Hinuhukay nila ang balat ng tao at hanggang sa makapasok ang bulate sa daluyan ng dugo. Ngayong nasa loob na ang katawan ng tao ang bulate, dito sila magpapalaki ng katawan. Maglalabing-labing ang babae at lalaking bulate hanggang sa mga anak pa sila ng maraming itlog. Yung mga itlog ng bulate, lumalabas yun sa katawan ng tao kapag nagwiwiwi o pumupupo. Kaya kapag ang taong may sakit na schistosomiasis ay nagwiwi o nagpupo sa ilog, ang mga itlog ng bulate ay maikakalat nila dun sa parte ng ilog kung saan sila nag-CR. Sa ganong paraan ulit magsisimula ang life cycle ng parasitiko pag nangitlog ang bulate. Malalaman mo lang kung meron kang schistosomiasis pag nagpasa ka ng urine at stool sample sa laboratorio. Doon kasi nila makikita kung yung ihi mo o yung dumi mo ay merong itlog ng parasitiko. Wala pang naiimbentong bakuna laban sa schistosomiasis, ngunit merong gamot na tinatawag na praziquantel na mabisang panlaban kontra bulate. Dito sa Pilipinas, maraming tao ang apektado ng sakit na ito. Nagpositibo sa sakit na schistosomiasis ang ilang residente ng Calatrava, Negros Occidental. Ilan sa sintomas ng schistosomiasis ang lagnat, pananakit ng tiyan, pagdurumi ng may dugo at paninilaw ng balat. Nakukuha ang sakit na ito sa tubig na may flatworm na nanggagaling naman sa mga snail o suso. Ayon sa Department of Health, nagagamot naman ito ng antibiotics. Ayon sa tala ng Department of Health, may 1 milyong Pilipino ang may sakit na schistosomiasis. Nitong nakaraang taon lang, may 100 Pilipino ang nasawi dahil sa sakit na ito. Ang mga probinsya gaya ng Leyte, Samar, Mindoro, Cagayan at Agusan del Sur ang ilang lugar na palaging may kaso ng schistosomiasis. Ayon naman sa datos ng World Health Organization, may 20 katao sa buong mundo ang binabawian ng buhay taon-taon dahil sa schistosomiasis. Payo ng mga doktor, iwasan ang paglangoy sa mga ilog, sapa at fish pond na may kaso ng parasite. Kasi kapag lumusong ka sa ganitong lugar, madali kang makakapitan ng mga bulate. Ang iba na lumulusong sa ilog, nagsusuot ng makapal at waterproof na pambaba para hindi sila mabasa. Huwag ka rin iinom ng tubig direkta galing sa ilog o sapa para hindi ka makakuha ng ganitong sakit. Ngayon, siguradong iniisip mo kung ligtas pa bang kumain ng suso? Ang sagot, syempre oo. Ligtas pa rin ang kumain ng suso dahil hindi naman lahat ng suso ay may ganitong parasite. Ang mahalaga, lutuin mong mabuti ang suso para kahit meron niyang bulate, siguradong mamamatay ang parasite sa sobrang init kaya ligtas na yang kainin. O siya, hanggang dito lang muna sa top 4 ang ating kwentuhan. Ipagpapatuloy natin ang countdown ng mga delikadong hayop sa susunod kong video upload kaya abangan nyo yan. At least, nakilala nyo ang top 6 na tsetse fly, top 5 na kissing bug at top 4 na freshwater snail. Ikaw ba? Ano kayang hayop ang nakakuha ng top 3, top 2 at top 1? Kung ano man ang hula mo, pa-comment na lang sa baba ng video. Ngayon, andito na tayo sa ating shout-out portion. Hello kay Rose Kim Arnaiz Rimas. Hello rin kay Julio Landero. What's up kina Kathleen Main at Jana. Shout out kay Prince Jaden.
Joseph Hablo. At Happy New Year sa pamilya ni Seth Alexander. Maraming salamat sa inyong panonood na. See you guys on our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!